Pag-uusapan po natin mga kababayan ang tungkol sa Monic Plan D na matagal na po nilang plano. Okay? Meron po yung ating last video na kailangan yung panoorin. Nagplano po, nagkasundo si Bill Gates at si Ursula von der Leyen ng European Commission na ang plano nila kasama ang Bill and Melinda Gates Foundation at ang Gavi na turukan ang 500 millions na mga bata. Okay, mga bata po ang next na target nila up to 2030. Ulitin ko, bata po ang target nila, 500 million na turukan dito sa European Union at sa ibang parte pa yan, sigurado yan sa ibang parte ng mundo. Now, ang pag-uusapan natin ngayon, itong interview, sandali ha, nakikita niyo yung picture, sana makita ninyo. Hindi ko lang siyang ma-play ngayon kasi wala akong connection. But in this interview, ulitin ko, nagkaisa na po sila ng European Commission na tuslukan ang 500 million na mga bata. So alam nyo na ngayon, caution na po kayo, informed na kayo. Now, sa interview ito, kadugtong ito ng ating last report, si Bill Gates, nagsabi siya dito na preventing daw the next crisis, ang krisis na susunod will require non-stop monitoring, including sewage surveillance and tracking respiratory infections in real life. Then he adds, the next pandemic will come and it could be worst. So alam nyo na po yan, ang plano po talaga nila mga kababayan, hindi po talaga sila titigil. Nagplano na sila ng numero na 500 million na mga bata ang tuturukan. Now ito, monitoring, surveillance po. Ultimo yung sewage surveillance. Ang ibig sabihin, yung mga tae, yung mga ihi, iso-surveillance nila. Kasi aalamin nila sa pamamagitan ng ating tae, ng ating ihi, kung meron tayong mga sakit at automatic na po nila i-record yan sa ating health card or health identification or health cards. Ulitin ko, ang plano ni Bill Gates na i-track yung ating sewerage system, kung saan napupunta ang ating mga ihi, kasi sa pamamagitan ng ating mga ihi, mga tae, nalalaman kung anong mga sakit meron ang mga tao. At i-record na po nila yan contemporaneously sa ating mga health record at ita-tied up na po yan sa ating digital ID. At hindi lang yung sewerage surveillance, kundi pati yung ating respiratory infections in real time. So agad-agad malalaman nila kung may mga ubo, kung may mga hika, kung may mga allergies or other respiratory diseases. So yung COVID is another respiratory disease. So imomonitor po nila yan in real time. Then he adds, idinagdag pa niya na ang susunod daw na pandemic will come and it could be worst. So plano na po nila na magkaroon na naman po ng nasusunod na pandemic, at kung mangyari yan, mas matindi daw ito kung mangyari. At ibinigay ko na po sa inyo sa mga naunang videos natin ang plano po nila. Okay, so kino-caution ko na po kayo na the next one will be worst according to these people that are planning this next pandemic. So you are already informed. Now, another one, Bill Gates is connecting people to the internet like China for surveillance purposes on the surface, but it is their way of tracking the unvaccinated citizens. If you don't have the vaccine,
hindi ka na makakabili, makakapagbenta. Kumbaga, magiging invisible ka na sa society. Worst possible outcome, you will be targeted by drones with mga hindi ka na po pwedeng safe kasi pati yung mga drones na lumilipad sa hangin, wala ka nang, may posibilidad ka na matitrace nila. Uulitin ko ha, plano po ni Billy Boy na i-connect tayo katulad ng nangyayari sa China na iso-surveillance kanila. Okay? Ito ay isang paraan na matrack. Yung sinasabi ko na sa inyo na kailangan talaga magdesisyon tayo. Kasi kung hindi tayo magpapatuslok, matatrack nila in real time. Gagawa sila lang paraan na automatically pag wala ka pang tuslok, alam na po nila. So yon ang plano nila, hindi naman po masusunod yon kung magkakaisa po ang mga tao na umayaw dito. Okay? Now, another one. Kaya po, dapat po mga kababayan, maging masigasig po tayo sa ating pag-ayaw dito. At kailangan this time, sinasabi ko sa inyo na magkaisa na po tayo. Ito, meron pong criminal reference. Babasahin ko ha. Criminal referral request have been filed laban kay Anthony Fauci at iba pang mga top COVID officials in 7 states accused of murder, terrorismo, racketeering, fraud, and abuse, and more. 2 county-level criminal investigations are already underway. Itong mga individuals na under criminal investigations, babasahin ko po. Dr. Anthony Fauci, Francis Collins, Deborah Birx, Rochelle Walensky, Stephen Hahn, Cliff Lane, Robert Redfield, Peter Daszak, Ralph Baric, Rick Bright, Janet Woodcock, and Peter Hottis. Ito po, uulitin ko ang mga taong may mga criminal referral request na ipinails laban kay Fauci at mga top officials ng 7 states. At ito na po includes yung mga pinangalanan ko po na nag-participate po sila, heavily participated during COVID pandemic. Now, ito po yung mga alleged crimes they committed: murder, involuntary manslaughter, neglect, homicide, assault, abuse, coercion, reckless endangerment, kidnapping, forced labor, terrorism, racketeering, operating a corrupt organizations. The referrals were filed. Sandali lang kasi hindi ko mabasa. Itong referral, this is just a referral ha. Were filed by various, ulitin ko ha, were filed by various law group and are backed by detailed evidence, including testimonies from hundreds of victims and families. They said that lethal hospital protocols, the denial of life-saving treatments, and systemic medical coercion led to widespread injury and death. So ito na po yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sila po talaga ang literal na gumugurgor sa mga OTA na napupunta sa mga hospital nung panahon ng COVID. Itong mga hospitals, ang kanilang mga protocols ang totoong nagugurgor po sa mga pasyente, kaya tumaas ang numero ng mga namatay. At yung mga namamatay, sinasabi nila na dahil daw yan sa
VIDCO. But ang totoo, sila po ang gumugurgor. So yan po mga ka-curious, uulitin ko lang po. Meron criminal reference request na i-file dito sa mga pangalan na binanggit ko. Ulitin ko. Dr. Anthony Fauci, Francis Collins, Deborah Birx, Rochelle Walensky, Dr. Stephen Hahn, Cliff Lane, Robert Redfield, Peter Daszak, Ralph Baric, Rick Bright, Janet Woodcock, and Peter Hotez. Ito po ang criminal reference request na i-file sa mga taong nagbanggit ko na. So mga kababayan, ito na po ang last word ko po. Ang no plan nila, ulitin ko, sigurado na magkakaroon uli ng Monic Plan D and it could be worse this time. So, inform na po kayo, target nila ang mga takba ninyo. Alam nyo na ang gagawin ninyo kung papayag pa rin po kayo. Ang lahat po ito mangyayari kung susunod pa rin tayo. So again, Link Channel from the heart of the city of Monaco signing off. At again, huwag kayong magsasawa, mag-share ng ating video, mag-tag. Again, sharing good things is caring. Bye! Thank you so much.